ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bato de la Rosa. Nasa linya po natin ngayon si Yuse Claire Castro. Yuse, good morning! Yes, good morning, Rod. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, na-miss kita, partner. And Oo. congratulations. Isang taon, mahigit isang taon ka na kahapon. Bilang... Feb 24. Feb 24 ako nag-take ng oath. So, mahigit isang taon na. Mahigit isang taon na kasi parang naalala ko pa. January ba yun? Binanggit mo sa akin. February, sinabi mo. No. Hindi ko naman pinagkalat agad eh. Hindi ako nagsalita agad eh. Oo. Siguro 1 week before. Kasi para handa ang DZXL. Oo, pero officially, umupo ka bilang Palace Press Officer February. Yeah, 24. February 24. My God, tingnan mo, napakabilis ng panahon. Oo, parang ang bilis. Isang taon na pala. Isang taon na pala, partner. Oo. Pero congratulations. Umabot ng isang taon. Oo, nalagpasan ko na yung 3 months. 3 months. Sabi niya, ang daming na, ano pa doon sikreto? Kasi yung iba, hindi tumatagal dyan, partner. Siguro unang-una, syempre, magtrabaho ka na maayos. Diba? Pangalawa, huwag kang gagawa ng ibang klase ng negosyong illegal. Oo. Yung dapat, public service lang. Public service. Wala yung pagkakakitaan mo yung sarili mo opisina. Oo. Pero, mahirap bang trabaho, partner? Kasi ako, di ba, sa communications ako eh. So, mahirap siya in a way kasi dapat updated ka halos sa lahat. Tapos, hindi lang naman ang i-cover mo kung ano yung sasabihin ng Pangulo kasi kailangan mo ring updated ka sa hanggat kakayanin mo yung mga issues sa mga departamento. Kasi tatanong din sa'yo yan eh. Maswerte ako siguro kasi madaling makausap yung ibang mga cabinet secretaries. Kasi, well, ang obserbasyon ka ng ilan din, dito sa panahon mo, mas maraming maiinit na issue eh. Diba na naiuugnay direkta sa Pangulo. Direkta sa Pangulo. Actually, oo, mas okay lang sana kung maiinit na issues eh. Ang mas mahirap pa, gumagawa ng issue. Yun. Yun pa. Gumagawa pa silang fake news. So, yun yung mahirap doon kasi hindi, siguro nung kabataan natin, partner, ang access lang kasi noong mga nagki-criticize, usually sa mainstream. O kaya, mainstream, kasama na dyan yung radyo, dyaryo, sa TV. Ngayon, lahat opinionated kahit hindi politiko, kahit hindi political strategies, opinionated na parang lahat lawyer, lahat. Parang ang dami nilang alam. Lahat political scientist, di ba? Correct. Palamura pa. Dati, di ba, sa atin partner, pag nasa media tayo, bawal ang salitang ganito, bawal yung ganyan. Correct. Magkakaroon ka ng memo. Ngayon sa SOCMED, as in malulutong na mura, ang nadidinig mo. So paano mo to hinahandle, partner? Kasi ang dami mo ring basher eh. Ang dami ding bumabatikos. May mga sabi ko nga, Diyos mio, paano ba to hinahandle ng aking partner na may mga memes pa, may mga ginagawa pang mga kung ano-anong memes, 'di ba? Sa social media against you. Hindi sa minsan may mga quote card pa na as if ako yung nagsasalita, 'di ba? Parang ilalagay nila yung text na parang ako yung nagsasalita when in fact hindi ako. Yung partner, personally ako, mukhang hindi ko kakayanin kasi hindi ko naman lahat yan nakikita. Pero ang hiling ko lang, kung may nagva-viral na ganon, unang-una yung mga quote card or mga AI, sana sa mga kababayan natin, kapag hindi nyo po, makikita nyo lang naman ako usually sa briefing, sa YouTube channel ko, sa interviews. Pero aside from that, kung wala, wag yung paniwalaan. Kaya lang minsan
hindi hindi natin masasabi na hindi nila dapat na mapaniwalaan kasi hindi naman din lahat na napapanood na interview ko. Oo. Yun yung medyo mahirap dun. So siyempre maliban sa akin at maliban sa mga taong may alam na hindi yan totoo, siguro makakatulong talaga ng malaki dito ang mainstream media, eh. Oo. Lalong-lalo na na kayo naman nabe-vet niyo yung ibang mga nasasabi ng mga politiko, katulad ng ako, katulad ko, Mhm. para sa press officer na namo-monitor niyo naman. So 'pag nakita na hindi yan totoo, puwede naman sabihin na hindi totoo. Meron ako isang, nakitang program, radio program 'to mga ano, eh, partner, eh. Mhm. Hindi ko na matandaan kung ano. Meron silang nakitang quote card, 'no, meron silang nakitang quote card na ako hindi ko nga napansin, eh. Oo. Tapos pinansin nila yon at sinabi fake ito kasi wala ito, hindi namin po nadinig 'to sa briefing. So, may gano'n, eh, may Okey. radio program, eh, hindi ko Oo. lang matandaan kung ano pero, thank you for that, ha. Marami na rin sa mainstream ang gumagawa ng parang nagfa-fact check sila, Mm. oo, sa So mga sinasabi ng mga politiko. oo. So Thank you for that. well, tumutulong sa paglaban sa fake Mm. news. Oo. Yes, oo, Oo. oo, oo, oo. Oo, which is Kung hindi DWIC yun, DZRH yun. So, oo. thank you for Oo. that. Mm. Yeah. Oo, pero, umabot ba sa pagkakataon partner na yung pamilya mo ay naapektuhan na rin at, sinasabi na, Mami," kasi Hmm. dati 'di ba magkasama tayo rito sa nakikita ang Kasama ko saya-saya 'di yung ba? mga anak Araw-araw ko. nagba-bonding kayo, Oo. naggi-gym, ngayon sabi ko, may ano pa kaya, time pa kaya na gawin ito ng, partner ko kasama yung buong pamilya na maggi-gym, mag-a-abroad? Yung gym hindi na Hindi kaya? na kaya, oo. Wala na talagang time partner. Oo, ano pa naman 'di ba diyan kami sa taas? Oo, oo Oo, nga eh. sayang yon hindi na nagagamit, oo. Mm, Pero ang bonding time, yes, oo. oo. Every night siyempre magkakasama naman Mm, kami dito every night. oo, Sabado, Linggo. oo. May lumalabas din partner, eh, nandiyan na tayo 'no, sa kumustahan sa Hmm. Oh, pagiging kamusta ka? oo, Oo. oo. Well, paminsan-minsan din, oo. Mangungumusta din tayo. Oo. Thank you sa pangungumusta. Your concern. Yeah, yeah. Thank you for the concern. Ay, gano'n na ba yung extra mo ngayon, sa ano partner, sa press briefing, ang Dapat nga pangungumusta? intro, eh, Ay, eh, oo nga, eh. na extra. Well, may mga ano din partner, kumakalat na ugong-ugong ngayon, ah, baka daw, maisasama ka sa 2028 lineup sa Naku, senatorial ano, hmm. Hindi ko pa candidate. nadidinig, partner. Walang ganyang usapan. Walang gano'ng usapan. Pero personally, Wala. partner, Hmm. ikaw may plano ka for 2028? Partner, kilala mo naman ako. Unang-una, hindi ako mahilig sa politika, 'di ba? Mhm. Kaya lang, hindi ko masasabi kung saan tayo dadalhin, eh. Really, hindi ko alam. Katulad niyan, ah, ang ang tagal nating magkasama, Mhm. tapos bigla ka nabigla ka, Nagulat na lang ako nagulat sa ka, partner, bigla bakit? ka nagulat, Oh, 'di ba, agad-agad, na actually bago ko 'yung sinabi sa'yo, nakapag-usap na kami, hindi ko na sinasabi pa, eh. Hindi Mm. ko alam kung kung anong mangyayari kasi parang hirap na hirap 'yung loob ko na sabihin agad hangga't hindi pa ako nakakapag-take ng oath. Oo, Pero kailangan ko kasing i-ano, eh, kailangan kong ihanda kasi 'pag nag-take na ako ng oath, hindi na ako makakapasok sa program natin. oo, So, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin pero, i i hindi tayo sa politika talaga, eh. oo. Eh, Hmm. baka sa mga darating na ano partner, darating na araw at paano, magugulat na lang sila. Hindi ko talaga siya naiisip, partner. Magugulat na lang. Hindi ko Wala alam, pa eh, wala talaga. pa, oo, wala pa sa Wala ngayon. wala wala Oo, siya sa isip ko. oo. Wala siya sa isip ko. Pero 'pag nandiyan na ang ano 'to, mahirap din paminsan partner, 'di ba? Tanggihan. Lalo tigit 'pag, yu yung, suporta na nakikita mo na napakainit. Naku, partner, sa sinasabi mo yan nag-iisip tuloy ako kung hindi ko alam. Hindi siya talaga pumapasok Oo, sa isip ko sa ngayon. So, parang ang hirap siyang sagutin. oo. Parang ay sasabihin kong oo,
pero hindi. Tapos sabi Oo. kong hindi, yun pala oo. Parang Oo. wala talaga siya, hindi siya Oo. talaga pumapasok sa isip Oo. ko, eh. Kasi partner, ito, narinig ko din sa ordinaryong mga tao. Hmm. Oo. Lalo na ang mga nangyayari ngayon sa Senado. At sinasabi nila, si Yusek Claire pwede. Dahil kailangan natin maibalik yung mga abogado sa Senado. Siguro ano, ganito naman yan, eh, Oo. partner 'no. Siguro kahit anong profession mo, kahit, sino ka pa, kahit hindi ka abogado, pero inaaral mo yung Mm. trabaho mo, tapos isinasapuso mo talaga yung ano ba yung tungkulin mo para sa taong bayan. Kasi kung puro pansarili talaga, partner, mukhang mawiwindang talaga kahit saang kang posisyon pumunta, eh. Oo. 'Di ba kung sarili mo ang aasikasuhin mo, magpapayaman ka sa posisyon mo, wala wala kang kapupuntahan, eh. So, I mean kung public servant ka, nangako ka sa taong bayan na magsisilbi ka, yun ang gawin mo. Oo. 'Di ba, hindi para iangat yung sarili mo o iangat yung iniidolo mo o pinupuon mo o yung gusto mong pulitikong iangat, hindi hindi na siya pangbayan, eh, pang-sarili na yun, eh. Correct. Kung gusto mo mang iangat yung taong iniidolo mo, siguraduhin mo yung taong iniidolo mo, eh, makabayan, Mhm. makatao, at gumagawa rin ng tamang serbisyo. Eh, kung papaano kung hindi? Kung puro bakasyon lang, kung naglulustay lang, ang hirap iangat nun, Oo, oo. 'di Alright. ba? Oo, nabanggit ko yung Senado kahapon. May privilege speech si Senator Amy Marcos kaugnay ito sa usapin Mm, ng CONAS. May reaksyon hmm. na ba rito ang Malacanang? Term extension, hagbang na para pigilan tumakbo ang pangalawang pangulo sa 2028 presidential race. At well, ang sinasabi nga ni kasama sa privilege speech ni Senator Amy kahapon, na Hmm, yung 1987 Constitution na ginawa laban sa kanilang pamilya, ngayon yun ang pinoprotektahan niya. Dahil nga sa hmm, usapin ng term extension, no election for 2028. At kasama hmm. na rito sa term extension, si Pangulong Marcos. Ano yung reaksyon ng Malacanang dyan? Ah, Tignan na lang natin muna 'no, partner, yung mga naging reaksyon Mhm. mismo ng mga kasamahan ni Senator Amy diyan. Sila mismo nagsabi na walang katotohanan ang mga sinabi ni Senator Amy, nandamay pa. Oo. Okay, ano sabi ni Senator Raffy Tulfo? Hao Xiao, 'di ba? Sa Chinese kasi mga, partner, ang hao xiao kasi sa Chinese Mandarin, ang ibig sabihin niyan is parang, ridiculous, Mhm. katawa-tawa, 'yan. Oo. Oo, pero ngayon kasi na na nagkakaroon siya ng na nako-correlate siya sa word na fake news. Kasi nakakatawa, eh, 'no. So, ang daming nag-react. Sila mismo na pinatutungkulan ni Senator Amy ay nag-react na walang katotohanan. Haka-haka, sariling opinyon, parang editorial video, dramatic, Mhm. napaka-dramatic para makapanira, ha? Kung meron man siyang nais iangat na tao, 'wag siyang manggamit ng iba. Mhm. The problem is gusto niya mag-angat ng ibang tao, o sabihin na natin si VP Sara. Nais niyang iangat si VP Sara para matakpan yung issue ng impeachment, halata naman, eh, na pantakip 'to ng impeachment na issue, Oo. 'di ba? Pantakip ito. Sisiraan niya yung ibang tao or gagawan niya ng intriga. So, siguro ang pinakamabait na word na puwede natin magamit is iintrigahin niya yung ibang mga tao, pati na ang pangulo, para lang maiangat ang Vice Presidente. Kahit walang ebidensya. Oo. That's the worst. Oo. That's the worst, 'di ba? So, hindi natin alam Mm. So, saan siya humuhugot ng lakas ng loob. oo, ang reaksyon rito ng Malacanang, fake news 'to. Yung mga lahat yung mga sinasabi patungkol sa CONAS ni Senator Amy Marcos.
Ganito yan partner, ano ba yung kwento niya? Hindi ba ang sabi niya daw, Mhm. ang nag-uusap, mga mambabatas. Oo. Siningit niya lang yung pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Mhm. So definitely wala ito. So kung mismo yung mga mambabatas, yung mga kasama niya, ang pinagbibintangan niya, what more? Itinanggi ito mismo ng mga mambabatas, what more ang Pangulo? Mhm. 'Di ba? Alright. Dito naman tayo kay Senator Bato de la Rosa, partner, na hanggang ngayon hindi pa alam kung nasaan nagtatago, pero may desisyon na ang Korte Suprema sa kanyang TRO. Dininay ito. Ano ang posisyon ngayon ni Pangulong Marcos? Kasi dati, di ba, binabanggit ni Pangulong Marcos nung nangyaring shootout sa Senado, wag mo nang i-serve yung warrant of arrest dahil may pending petition for TRO. Ngayon, dininay ng Korte Suprema yung hinihiling na TRO. Ano yung order ng Malacanang? Nagsalita na po, partner, nagsalita na si Secretary Vida Mhm. on the day. Hindi tayo nagkakamali, on that day. Sinabi niya valid yung warrant of arrest to effect the warrant of arrest. So, sa ngayon po, hinahanap po si Senator Bato. Mhm. Talagang ipapatupad at huhulihin na siya. Dadalhin. Ganun ba yung kagaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte? Huhulihin at kaagad-agad dadalhin doon sa dahig? Yung operational matter, siguro yung pinakadetalye, partner, Oo. mas maganda ang SOJ, no? Si Secretary Vida ang magbibigay patungkol dyan. Oo. Kung paano ito gagawin, paano ito ipapatupad, nasa kamay po yan ng mga law enforcers natin at nasa pagdidetalye, Secretary Vida. Pero sa ngayon, ang utos ay arestuhin, Oo. Senator Bato. Sinasabi mo, partner, may susunod pa, may lalabas pang warrant of arrest doon sa iba pang mga co-perpetrators. Yan yung nakikita. O, Oo. yun yung nararamdaman ng iba. Oho. Pero sabi natin, we cannot blame them on speculating on that. Why? Marami pang co-perpetrators eh. Oo. Marami pa nabanggit ang ICC. So, most probably, may mga lalabas. Oo. So, ganon din, partner, ang mangyayari. I-serve kung sakasakali may ibinaba ng warrant of arrest ang ICC, agad itong i-serve dito sa mga co-perpetrators. Kahit nasa, yung iba ay nasa, nasa kanilang posisyon. Yes. Kung ano naging stance ng gobyerno, kung Oo. paano ipapatupad din ito kay Senator Bato, ganun din naman yun. Oo. Basta naaayon lang sa batas. Ayun. Alright, partner, panghuli na lang, bibisitahin ba ni Pangulong Marcos ang Gumuhong Gusali doon sa Pampanga, lalo tigit sa mga pamilya, partner? Ngayon, ang sinasabi, wala nang signs of life eh. Actually, nag-utos na yung Pangulo diyan, 'no, nandiyan na si Secretary Vince, pati Okay. ang DSWD, lahat ng puwedeng gawin ay iniutos na ng Pangulo sa ating mga concerned agencies. Sa ngayon, hindi natin alam kung makakapunta pa siya dahil ito yung araw na papunta siya ng Japan. Okay. Hindi ko alam yung una niyang schedule for today. Teka lang, gilapin natin. Try ko lang maka-clear. Ay, Mm-mm. maka-clear talaga, partner. Oo. So, basta ngayon po kasi ang alis ng Pangulo, Okay. papuntang Japan. Alright, partner, maraming salamat sa oras at muli, kumusta ka, partner? Yes, oo. Teka lang, partner. Ano ba ngayon? 26, no? 26, Yeah, today. 26. Oo, partner. Mukhang dediretso ang Pangulo. Mamaya papunta ng Japan. Japan. Alright. Thank you, partner. Okay. Kamusta muli mga ka-clear? Mga ka-UB? Yan. At sa iyo, partner. At sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Alright, maraming salamat. Attorney Claire Castro, Yusek Claire Castro, mga kasama PCO Undersecretary at Planas Press Officer. Napakabilis ng ating oras. Susunod na po ang RMN